po lang nanonood po through online, salamat po sa inyong pong pananatili po o pagsubaybay po. Naniniwala po ko na ang mensahe po ng Diyos po ay hindi po hadlang ang distansya. Amen? Amen. At kung ano man po ang inyo pong nararamdaman, kung kayo man po ay mayroon pong sakit, karamdaman, alam ko po na ang Diyos po natin ay Diyos po ng lahat ng mundo at lahat po ng bagay. Amen? Na ang Diyos po nagpapagaling. Amen? Ang Diyos po ba natin ay nagpapagaling? Ang Diyos po ba natin ay nagpapagaling? Ang Diyos po ba natin ay nagpapagaling? Amen po ba tayo doon? Alam niyo po sa ating pong pag-aaral po ng ating pong topic, ng Diyos po ang ating tunay na manggagamot. Amen? Amen po ba tayo doon? Naniniwala po ako na ang mga doktor, even yung mga gamot na tinitake natin, instrumento lamang po yan na ginagamit ng Panginoon upang po tayo lahat ay makaramdam na kagalingan. Amen? Amen po ba tayo doon? Kaya po, lahat po yan ay nanggaling sa Panginoon. Amen? Na ang source ng lahat ng ating kagalingan ay nagmumula lamang po sa Panginoon. Amen po ba tayo doon? Kaya po sa ating pong patuloy na pag-aaral po na about healing, gusto ko po na, alam ko po, very familiar na po itong text na to, at gusto ko po natin pagbulay-bulayan po. Ang ating pong text ay nasa Exodus chapter 15. Yan, chapter 15, verse 26. Ano po sabi niyan? Pwede po masahin po natin sabay-sabay? It said, if you listen carefully to the Lord your God and do what's right in His eyes, if you pay attention to His command and keep, I will. Amen. Amen po ba tayo doon? Na ang Diyos po natin ang ating dakilang manggagamot. Amen? Amen po ba tayo doon? Sino po nakaranas po ng kagalingan na nagmumula sa Panginoon? Pwede ko po makita po na tumayo po tayo sa lahat po ng pinagaling ng Panginoon. Pwede po natin makita. Amen? Yung kagalingan po na nanggagaling sa Panginoon. Pwede ba po tayo pasalamatan po natin ang Panginoon dahil binigyan niya tayo ng kagalingan? Amen? Amen po ba tayo doon? Yung kagalingan po, naniniwala po ako na kagalingan lamang po, hindi nagmumula sa pisikal. Amen? At pag-uusapan pa po natin yan mamaya. At naniniwala din po ako kung po ang ating Diyos po ay nagpapagaling noon, nagpapagaling po ngayon, at nagpapagaling po kailan pa man. Amen? Because we have a same God, yesterday, today, and forever. Amen? Amen po ba tayo doon? Amen po ba tayo doon? Gusto niyo po ba ang lahat po ng pinagaling po ng Panginoon ay patuloy po pagagalingin? Amen po ba tayo doon? Pwede na po tayo po. Amen? Para po gising-gising po kayo. Next week po, lahat po tayo tataya sa pastor lang po ang nakaupo. Para po maranasan po natin. Amen. Alam niyo po, ang ating Diyos po ay Diyos na manggagamot. Pwede bang sabihin mo sa iyo, kapatid? Ang ating Diyos ay Diyos na manggagamot. Amen po ba tayo doon? At sabi po yan, the principle of the kingdom brings divine health. And the power of kingdom brings divine healing. Alam niyo po, yung divine healing po na pinag-uusapan po natin, ito po yung isa po mahalagang topic po kasi ang Panginoon Jesus po, hindi lamang po siya naparito para mag-preach. Amen? Naparito siya para magpagaling at to deliver us. Amen po ba tayo doon? At to save us. At naniniwala po ako, yung ating pong Diyos na manggagamot ay we have the same God. Same siya in Old Testament, same siya sa New Testament, at same siya hanggang ngayon. Amen? Kung paano siya nagpagaling sa Old Testament, kung paano siya nagpagaling sa New Testament, magpapagaling siya hanggang ngayon. Amen po ba tayo doon? Amen po ba tayo doon? Kaya nga, yung Jehovah Rapha na ating pinag-uusapan comes from two Hebrew words. At sabi yan, Hapa, which translate as to exist. The existing one, and Lord. And Rapha, which means to repair and to restore or to heal. To repair. Ibig sabihin, parang tayo ay pagalingin. At parang ayusin. Kaya yung ating buhay na sila, kapag nilapit na sa
sa Panginoon, inaayos ng Diyos. Amen po ba tayo doon? Ay yung ating buhay, yung ating, kasi yung healing po, hindi lamang po ito about physical healing. Kasi may tinatawag yung emotional healing. May tinatawag yung emotional sickness. May physical sickness at may spiritual sickness. Amen po ba tayo doon? Hindi lamang limitado ang Diyos kapag nakikita natin na you are healed about physical. Hindi po ganoon eh. Hindi po limitado. Lahat po ng klase ng uri ng sakit. Sakop po yan ang pagiging healer ng ating Diyos. Amen po ba tayo doon? Emotional sickness, physical sickness, and spiritual sickness. Amen. Kaya ang nature, pinag-usapan po natin last Sunday, na nature ng Diyos magpagaling. Amen po ba tayo doon? Isa sa nature ng Diyos na siya ay magpagaling. Kaya nga, I am your healer, o great healer. At there is a power in the name of Jesus, in the name of God. Amen po ba tayo doon? And one of the name of God is Jehovah Rapha. Amen. Amen po ba tayo doon? Naniniwala po ako na yung ating Diyos na manggagamot. Naniniwala po ko, ito po ay Diyos na manggagamot, hindi lamang sa physical, kundi sa emotional, at siyempre sa spiritual. Amen po ba tayo doon? Amen. However, Jehovah also heals the mind, soul, and additional to physical alignment. Kaya nga po, sabi niya, have faith in God, our healer. Ayan po yung number one. Number one, God heals us emotionally. Amen po ba tayo doon? Habang po binabasa ko po itong Exodus chapter 14, Book of Exodus, ay lubos ko po naiintindihan na yung ginawa ng Panginoon, kung paano hinati, kung paano po tayo pinagtagumpay sa ang mga Israelites sa pagkabilanggo ng 430 years. Amin po ba dahil sa ang Israelite sa Egyptian, kay Pharaon. Alam niyo po, napakatagal ng panahon na bilanggo o alipin o slave ng Egyptian people, ang mga Israelites. Pero alam niyo po, tapat po ang Diyos. Tapat ang Diyos na kahit gaano katagal yung proseso, kaya tayong palayain. Amen. Amen. Sometimes naranasan natin kapag ang ating buhay na ang tagal-tagal na nararamdaman natin sakit. Ang tagal-tagal na nararamdaman natin sakit emotionally. Yung sakit na parang hindi na matatanggal. Yung sakit na parang, yung sakit ng ginawa niya kahapon. Yung sakit ng kahapon na parang hindi ko makakalimutan. Diba? Pero alam niyo mga kapatid, kayang-kaya ka pang palayain ng Diyos yan. Amen. Alam niyo, 430 years na alipin ang Israelite. Alam niyo na nakaraan this June 12, sinelebrate natin yung 124, no? Tama po ba ako? Tama po ba yung Independence Day ng Pilipinas? Sa pagkakaalipin. Ilan mo, 333 years alipin ang Pilipinas ng lahat ng bansa. Bansang Hapon, bansang Espanya, bansang Amerika. Ngayon, bansa naman ng Spain ang inaalipin ng mga Pilipino. Kasi palami na tayo ng palami dito. Alam niyo, pinalaya. Kapag pinalaya, alam niyo yung pinalaya, yung ramdam na pinalaya, siyempre, kaya nga sineselebrate yan eh. Kasi pinalaya eh. Amen. Pero nanginoon din po example kung paano pinalaya ng Diyos doon sa pagkakaalipin sa Ehipto, papunta sa promised land. Amin po ba tayo doon? Pero yung proseso, parang hindi madali. Bakit? Kasi nabasa po natin na kung paano yung ginawa ng Panginoon, nagbigay ng 10 salot, diba, sa Ehipto. Para lang, gusto ng Panginoon na tayo lahat ay makalaya. Amen. Pwede bang sabihin mo sa iyo, kapatid, gusto ng Panginoon pagalingin ka? Gusto ng Panginoon na palayain ka na. Dahil sa emotional sickness mo, palalayain ka ng Diyos. Amen. Amen po ba tayo doon? Yung sa nararamdaman mo na sakit, palalayain ka ng Diyos. At pinalaya na tayo ng Diyos dyan. Amen. Ang kailangan lamang po natin maniwala tayo. Amen. Na maniwala tayo na tayo ay pinalaya na dyan. Magaling na tayo dyan. Alam niyo yung kaaway, nililang lang tayo. Amen. Amen po ba tayo doon? Para tayo ay hindi mangyari sa atin yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. Yung kaaway, nililang lang tayo. Pero alam niyo, sabi ng Panginoon, pinalaya na tayo dyan. Amen.
Walang imposible sa Panginoon. Okay lang po yan. Walang imposible sa Panginoon. Kung tayo patakot, dito mo tayo lahat? O na-rapture yung iba? Tama-tama po tayo ba? Rapture na? Amen! Tuloy po tayo. Alam niyo po, yung pagpapalaya po ng Panginoon sa mamamagitan ng panahon ng alipin sa Egypto, ang mga Israelites, siyempre, nakita natin kung paano. Basahin po natin Exodus chapter 14, verse 10. And Pharaoh approached, the Israelites looked up, and there were Egyptians marching after them. They were terrified and cried out to the Lord. Ito yung mga panahon na sinabi ng Panginoon, pwede na kayong makalaya. Pero nakita ng mga Israelites na habang sila ay palayo ng palayo, parang hinahabol sila ng mga tauhan ng Panginoon. Amen? Tauhan ng Panginoon, hinahabol sila, at in the end, nasa gitna sila ng Red Sea. Nasa harapan nila, Red Sea. Nasa likod nila yung paghahabol ng mga Panginoon, yung mga alipin ng Panginoon, yung mga tauhan ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, minsan yung ating buhay pinagigitnaan ng pagsubok sa pagsubok, pero alam niyo ang Panginoon laging may place, ang Panginoon laging tapat. Kayang hatiin ang dagat. Amen. Amen. Kaya sa palagay po natin, wala nang paraan, wala nang daan, God will make a way. Amen. 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 Panginoon, pahingin mic. Give kita ng mic. Amen. Kayang gawin ng Panginoon. Amen. Naniniwala pa tayo, kaya tayong pagalingin ng Panginoon. Amen. Amen. Have faith. Ang sabi diyan sa 15, as 11, was it because there were ito yung habang nasa lagitnaan sila, ang sabi ng mga Israelite kay Moses, ito ba ang gusto mong mangyari sa amin? Dito kami, hindi kami inilibig sa Egypto, pero ito mangyayari. Alam niyo mga kapatid, minsan ang emotion natin, minsan nakita natin, lagi tayo nagreklamo. Sabi niya, it was have been better to us to serve the Egyptian than to die in the desert. Kasi nakita ng mga Israelite na, hindi, may dagat, sinahabol tayo ng mga Egyptian people, anong gagawin natin? Akala ko ba, papalayain na tayo. Pero alam niyo mga kapatid, tapat po ang Diyos. Kasi kapag ang Diyos po ay nangusap, kapag ang Diyos po ay gumawa, walang kaparaanan na kayang bigyan ng kahit sino man. Amen? Amen. Nung kaparaanan, hinati ng Diyos ang dagat. At kung hinati, alam niyo yung pakiramdam ni Moises, yung pakiramdam ng mga Israelite, na-terrify sila eh. Natakot sila. Yung kanilang emotion ay tumaas. Pero sabi ng Diyos, ano gagawin mo? Rise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the water so that the Israelites can go to the sea on dry ground. Alam niyo, nung hinati ng Diyos ang dagat, seko, tuyong-tuyo. Amen? Amen. Amen. Na parang imposible. Pero sa Panginoon, walang imposible. Amen? Amen po tayo doon. Na kayang-kayang palayain ng Diyos ang lahat, kayang-kayang pagalingin ng Diyos ang lahat ng klase, even ang emotional hurts natin o emotional sickness natin. Kapag ipinigay mo yan sa Panginoon, kahit gaano yung katagal, kayang-kaya na kang palayain ng Diyos yan. Amen. Amen po tayo doon. Kaya nga, minsan pang ang nangyari, kagaya doon po, habang binabasa natin yan, yung blessing na pinalaya sila, tapos hinahabol ulit sila, tapos hinante yung dagat, tapos nakalaya ulit sila, parang test, blessing, test, blessing, test, blessing. Alam niyo po, may ginagawa ang Panginoon. Nagpapatunay lamang po na ang Diyos po ay buhay. Amen. Amen. Hindi kanya pagpapalain ng Diyos po one time lang. Amen. 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 Kaya kanyang pagpalain ng Diyos kahit sa kalagitnaan ng alam mong end mo na. Parang end na to eh. Pero ang Diyos gagawa ng kaparaanan. Amen. Amen. Para yung ating emotional sickness, kaya niyang palayain. Amen. At pinalaya tayo ng Panginoon. Amen.
Amin po ba tayo doon? Amin po ba tayo doon? Kaya ngayon, yung mga nararamdaman mo, huwag tayong gumaya sa Israelites na parang there is always complaining sa chapter 14. Lagi sila nagko-complain. Kapag nagpilala sila, nag-complain sila. Kapag para silang, ang naranasan nila yung emotional down. Na may katulad, kung di pa sa atin, minsan emotional down tayo, minsan nakaramdaman natin na parang na dumataan tayo sa emotional tayo, atake ng emotion, yung upside down emotion natin. Alam mo mga kapatid, yung problema minsan, blessing, problema, okay lang yan. Ang Diyos po, mga kapatid, gusto natin maintindihan na kaya tayong pagalingin ng Panginoon sa lahat ng klase ng emotional sickness po natin. Amen. 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 Kasi yung panglililan lamang po ng kawayan, nililin lang tayo ng kaaway kapag nakaramdam tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, we walk by faith, not by our sight, not by our emotion. Kasi kapag tayo naglumakad sa ating emosyon, ay, mabilis po tayo mawawala. Kapag tayo lumakad sa paraan ng ating lahat nakikita, mabilis po tayo maliligaw. Pero alam niyo, kapag po tayo ay lumakad sa paraan po ng pananampalataya, ng Diyos po ay nagpapagaling, kahit emotional sickness yan, kaya kang palayain ng Panginoon. Amen. 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 Alam niyo po, kahit si David, naranasan niyo po, nakaranas siya ng emotional sickness. Si David, saan po natin mabasa yan? Sabi niya, ay ito po yung pag-i-enjoy, nag-celebrate yung mga Israelites kasi nakita nila na parang pinalaya na sila. Tapos, pagkatapos ng celebration, ito po yung verse. So Moses led Israel from the Red Sea and they went into the desert of Shur. For 3 days, they traveling in desert without finding water. Ito po yung maganda. Nagpatunay ang Panginoon na ang Diyos ay tapat sa pamamagitan ng tubig. Hinati niya ang dagat. Amen. Amen po tayo doon. Ngayon, sa verse 22, ang problema, tubig. Nakalimutan na ba nila na ang Diyos, kahit ano, control niya kahit ang tubig. Amen. Amen. At dito, nagreklamo naman sila na parang, Moises, 3 araw na tayong naglalakad. Nalala ko po last week, nawala na naman kami ng tubig. Minsan sa bahay po namin, minsan sa piso namin, nawawala ng tubig eh. Diba? Hindi ko po alam kung bakit. Minsan, eto 3 days, walang tubig, siguro lalagkit na nila. Kasi po, nung nawala ng tubig, papasok po ako, ano pa yan, ang papasok tayo ng dili ko ah. Mahirap to, mahilit pa naman. Ko, Lord, may tubig. Exactly, 4. Dumating yung tubig. At tuwa-tuwa naman ako, yes, may tubig na. Alam niyo mga kapatid, gano'n ang naranasan ng na may sakay, 3 days, walang tubig. Yung problema nila ng tubig, hinatik ng Panginoong ginawang daanan. Ngayon, habang sila naglalakad, ang problema nila sa akin, tubig. At yung tubig, nagkaroon nga ng tubig, pero ito ang nangyari. Then, when they come to Mara, they could not drink it water because it was bitter. May tubig nga, kaso bitter. Bitter siya. Bitter. Hindi yun siya, ha? Bitter yung tubig. May tubig nga, pero hindi naman mainom. Walang pakinabang. Kaya nga yung bitter na yan, so the people grumbled against Moses, saying, what are we to drink? May tubig nga, pero hindi naman natin mainom. Minsan pa, Lord, pinagaling mo nga ako, pero bakit ganito? Bakit pag nakikita ko siya, sumasakit pa din? Diba? Minsan ganyan tayo. Pag tinatamaan tayo ng emotional down, patatawatin kita, pero yung kita makita. Ganyan. Pero alam niyo, kaya tayo paayakin ng Diyos doon. Amen! Kaya huwag kang bitter. Yung tubig. Bitter yung tubig. Amen! Amen. Binigyan sila ng tubig,
nagreklamo pa rin sila. Amen. Amen po tayo doon. Minsan pa, pinagaling ka lang, pero panay ka pa rin reklamo. Amen? Wala dito doon, no? Ako lang, no? Ako lang po yun. Ako lang po. Wala po dito na. Kung tayo dito matuwid. Ako lang po. Amen. Alam mo po ba, natapat po ang Diyos natin. Amen? Yes. Amen. Amen. Ang sabi po dyan, then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. They threw it into the water, and the water became fit to drink. Amen. Yung problema nila, ng tubig, nung hinangan sila ng tubig, nahati, miracle. Amen. And lakad sila after 3 days, tubig na naman ang problema. Pero nung ginawa ng Panginoon, kumuha ng piece of wood, binigyan ng piece of wood si Moises, and then sabi ito, itali, ilagis ka. And then, the water become fit to drink. Okay lang po tayo doon? Amen. Amen po tayo doon? Ngayon, ito po, minsan, kapag ang ating puso, parang yung ating emosyon ay tinatamaan. Alam nyo, minsan binibigyan tayo ng kahoy. Kahoy para paluin tayo. Para po, maranasan po natin yung kagalingan na nagmumula sa Panginoon. Amen? Alam niyo po, yung emotional down natin, nilililang lang tayo ng kaaway niya. Why? Because 2,000 years ago, pinagtagumpay na po ni Jesus yan. Amen? Yung ginawa po ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, nung pinako siya po sa krus, kasama po yung healing, deliverance. Amen po ba tayo doon? Amen? At gustong-gusto po, willing ang Panginoon, isa sa nature ng Panginoon, pagalingin ka niya sa emotional sickness mo. Amen? Amen. 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 Kaya kung ano yung mga pinagdadaanan mo before about emotional mo, ibigay mo sa Panginoon. Ibato mo sa Panginoon. Amen. Huwag mong hayaan na magtagumpay, lilangin ka ng kaaway about that. Kasi nagtagumpay na po si Jesus dyan. Ulitin ko po, pinagtagumpayan na po ng Panginoon yan. Kaya nga sabi ni Jesus ibato mo sa Kanya. Yung lahat ng curse mo, ibigay mo sa Kanya, makipagpalitan ka sa Kanya. Amen? Why? Kasi yung bit-bit-bit-bit niya, magaan. Yung bit-bit-bit-bit mo hanggang ngayon, na ilang taong mo ng problema yan, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, ibato mo na sa Panginoon. Amen! Amen! Kasi baka makaranas tayo ng healing, dapat maintindihan po natin, hindi lamang physical po ang pinapagaling ng Panginoon. Hindi lamang physical po ang pinagaling ng Panginoon. Even po yung ating emotional sickness, down, depressed, kayang pagalingin po yan ng Panginoon. Amen. Walang imposible sa Panginoon. Amen. Amen po ba tayo? Kasi even si David, naranasan ni David na matitis. Ito po. Sabi niya, be gracious to me, Lord, for I am distressed. Sino sabi yan? Si David. My eyes is wasted away from grief, my soul and my body also. Si David, nakilala natin na tinawag yan, si David, alam natin na kung paano nagtagumpay ang Panginoon sa buhay ni David, kung paano tinawag si David, kung paano ginamit si David, nakaranas siya ng distress. Kung baga may emotional down. Pero alam niyo, mabuti po ang Panginoon. Amin po ba tayo doon? Mabuti po ang Diyos na ayaw ng Panginoon na manatili tayo yan. Gusto ng Panginoon, sabi diyan, nung nalalasan ng Panginoon, bless to the Lord my soul and all that is with me. Bless His holy name. Bless the Lord my soul and do not forget any of His benefits, who pardon all our guilt and who heals all your diseases. Alam mo ito yung sabi ng David, alam mo, pagpalain ng Diyos. Kasi siya po yung nag-heal, nagpapagaling, nagpapatagumpay po sa ating buhay. Amen. Yung si David, naranasan niya ng distress, nilapit niya sa Panginoon, tinulog niya sa Panginoon, kaya sabi niya, bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. Amen. Bless His holy name.
And siya yung nagpatawad sa lahat ng aking mga kasalanan at siya rin ang nagpagaling ng lahat ng aking karamdaman. Amen. Kapatid, kahit ano nararamdaman mo ngayon, especially emotional, yung atake sa'yo ng kaaway, emotionally, kaya ka palayaan, pinalayan tayo ng Panginoon dyan. Amen? Amen! Amen! Pinalayan na po tayo ng Panginoon dyan. Amen? Sabi niya, the Lord is near to the broken-hearted and save the crushed in his spirit. Minsan pa, parang ang pananaw natin, iniiwan tayo ng Diyos kapag nakaramdam tayo ng broken-hearted. Parang yung emotional attack natin. No? Pero may sabi ng Panginoon, malapit siya. Kumbaga, yung naiintindihan na tayo is near the broken-hearted and sabi niya, He heals the broken-hearted. Pinagaling ng Panginoon. Amen? Amen, God heals. Sabi mo ba tayo doon? Amen ba tayo doon? Amen! And then, number 2, have faith in God, our healer, Jehovah Rapha. Yung ating topic about Jehovah Rapha, God heals us physically. Amen. Sino po pinagaling ng Panginoon physically? Amen. Amen. Sino po nakaranas ng pagpapagaling ng Panginoon physically? Yung physical po, yung alam natin. Basahin po natin itong ating pinag-uusapan sa verse 26. And He said, if you listen carefully to the voice of the Lord, your God, and do what is right in His sight, and listen to His commandment, and keep all His statutes, I will put none of the diseases on you, which I have put on Egyptian. For I, the Lord, am your healer. Yung diseases po, ito po yung means, is anything abnormal in the body, physically. Ito man abnormal yung kidney mo, abnormal yung bituka mo, abnormal yung puso mo, anything na abnormal into your body, ang tawag dyan, diseases. Amen. Amen po tayo doon. At isa sa karakter ng Panginoon ay magpagaling. Our Jehovah Rapha. Ano ba tayo doon? Amen. Alam niyo, nung si Jesus po, ang ating Diyos po na nagkatawang tao. Amen. Sabi sa John chapter 1, verse 1, di ba? Siya ang nagkatawang tao. Yung nagkatawang tao na Diyos, anong ginawa niya? Nagpagaling. Basahin po natin. Matthew chapter 4, verse 24. The news about Him, about Jesus, is spread throughout all Syria, and they brought to Him all who were ill, those suffering with various diseases and pain, demoniac, epileptic, paralytic, and He healed them all. Pinagaling ng Panginoon lahat. Lahat po ng lumalapit kay Jesus, pinapagaling niya. Amen. Ulitin ko po, lahat po ng lumapit kay Jesus, walang umuwing hindi magaling. Amen. Amen. Lahat ng lumalapit kay Jesus, pinabago niya yung ating abnormality, ginagawa niya into normal. Why? Because God heals physically. Amen. Amen. Ano yung nangyari yun? Yung bulag nakakita, yung pilay nakalakad. Amen. Ang lahat ng sinasakpihan ng demonyo, inalis. Amen. Lahat ng diseases, even pain, epilepsy, pinagaling ng Diyos yan. Amen. Kaya kung ano nakaramdaman mo, normality sa iyong katawan, pinagaling na ng Diyos yan. Mukhang ayaw niyo maniwala. Happy. Jehovah Rapha. Amen. Amen. Alam niyo mga kapatid, yung mga nakaramdaman natin physically. Ibigay mo sa Panginoon. Amen. Amen. Alam niyo, lahat ng lumalapit. Ito po, lahat ng lumalapit kay Jesus, pinapagaling niya. Yung 20 years na dinudugo, pinagaling niya. Amen. Yung bulag, pinagaling niya. Yung pilay, pinalakad niya. Yung patay, binuhay niya. Amen! Amen! O, walang imposible sa Panginoon. Anong problema mo? Kidney. Kayang palta ng Diyos sa 3. Parang hindi ka naman problema dyan. Amen! Anong problema mo? Bituka. Kaya pagalagin ng Diyos. Amen!
Wala, bitaw ka. Ayan, easy yan kay Lord. Kasi sa Panginoon, walang imposible. Amen! Our God heals. Amen? Amen. Ang ating Diyos, ang Diyos na manggagamot. Amen? Kung anong problema physically, kayang pagalingin. Pinagaling na nga tayo din eh. Sabi sila, past tense na po eh. We are healed. Amen? Already. Done. It is finished. Yung kagalingan mo, done. Amen. Tapos na. Pinagaling ka na ng Diyos. By His stripes, diba sabi niya, sa lahat na ito, pinagaling ka na ng Diyos. 2,000 years ago, wala ka pa. Amen. Wala naman dito nagbubuhay na 2,000 years ago. Pero pinagaling ka ng Panginoon. Amen. Pinagaling ka ng Panginoon. Pwede bang sabihin mo sa iyo, kapatid, pinagaling na tayo ng Diyos. Amen. Alam mo yung heart ng Panginoon, ang heart ni Jesus, pagalingin ka. Amen. Yung compassion niya sa atin upang tayo may gumaling. Amen. Amen. So, totohanan lamang, sarap ng buhay niya sa langit, pero bumaba siya. Pagbaba niya dito, pusta. Ano ginawa? Pinako sa krus. Nilati ko. Binigyan ng kawalang tinik. Para saan? Para sa iyo, kapatid. Para sa atin, kapatid. Amen. Amen. Amen po tayo doon. Kaya, kung anong physical na nararamdaman mo, physical lang yan. Physical sickness na. Pero tandaan yung sinabi ng Panginoon, pinagaling ka na ng Diyos. Amen. Amen. Kung sasabihin ko, hindi kayo maniniwala, pero pag sinabi ng Diyos, maniniwala po kayo. Pinagaling tayo ng Diyos. Amen. Walang imposible sa ating Panginoon. Amen po tayo doon? Dahil po ang puso ng Panginoon ay magpagaling. Amen? Amen. Puso ng Panginoon may ang desire niya, compassion niya sa atin. Buka tayo may gumaling. When Jesus landed and saw the large crowd, He had compassion on them and healed their sick. Amen? Yung puso ng Diyos. Nakita na yung large crowd. Oh. And healed their sick. Amen? Napakabuti po ng ating Panginoon. Pwede palakpakan po natin ang ating Diyos. God is able. Amen? God is able. Amen? Walang imposible sa ating Diyos. Ako po naniniwala po ko na ating Diyos na magagamot ay kaarawan. Yung alam mo yung mga bagay na imposible, yung mga bagay na tinatanggihan ng doktor, yung mga bagay na tinatalikuran ng doktor ng gamot, ibigay mo sa Panginoon. Dahil sa Panginoon walang imposible. Kahit yan, kahit stage 4-7 yan, stage na cancer, stage 10 yan, kaya pagalingin ng Panginoon yan. Walang imposible sa Panginoon. Amen? Amen. Meron po akong makilala. Bata pa lamang po, ilagi na nasa ospital. Na 10 years old niya, nag-celebrate siya ng birthday sa ospital. And then, nakalipas sa ospital na naman. Nakalipas sa ospital na naman. Pero alam niyo po ba, dahil po sa pananampalataya ng kanyang mga magulang, nakikinig kasi ng Word of God. Nakaranas ng hilig. At nakaranas ng hilig, at nakaranas pa rin ng hilig. At hanggang ngayon, kahit ilang beses papalik-balik sa ospital, laging pinagagaling ng Panginoon. Amen. Amen. Alam niyo po ba, kahit ilang beses po ako papalik-balik sa ospital, 10 years old pa lamang po, napahindig na mayroon akong sakit sa hepatitis. Malala. Okay lang yan. Ang Diyos magagamot. Pinagaling tayo ng Diyos. Ito ang last na dahil sa atin. About bituka. Sabi nila. Sabi ng mga tao, hindi na minamana yan. Hindi ito minamana. Eh kung manahin man to, siguro ako na yung huli. Kasi hindi ko nakakayaan na manahin pa ng kahit sino to. Amen. Amen! Tatanggalin na dyan ng Diyos. At Lord, kung anong gusto mong gawin sa buhay ko, ikaw na pong bahala. Gusto mo tanggalin ng bituka ko, palitan mo ng bituka online. At least, bago. Pero alam niyo, wala yung posible sa Panginoon. Sabi ng doktor, walang problema. Dalawa na yung butas. Pero walang problema yan. Kayang pagalingin ng Diyos yan. Naniniwala kayang pagalingin ng Diyos yan. Kasi ako naniniwala, kapag pumupunta po ako sa ospital, at Lord, ikaw lang ang nagagamot eh. Ginagamit ko lang ito mga ito eh. Kaya kahit yung sasabihin nila na posibleng gumaling, niniwala ko na wala yung posible sa iyo eh.
Alam niyo, hawak-hawak ko po yun. Habang sinicheck itong tiyan ko, habang pinapasukan ako ano-ano. Yung sa magagamot, walang posible sa'yo. At last finding po, I am totally healed. Hindi na lang mapaliwanag. Ano nangyari sa mga nangyari sa pagkuha ko? Ba't may wala na? Kasi iniwala po ko ng Diyos po'y magagamot. Physical lang yun eh. Alam niyo, maniwala po sa hindi lahat po tayo mamamatay. Mamamatay naman tayo lahat eh. Hindi naman tayo aabot na doon. O sige, gusto niyo mabuhay kayo habang buhay. Wala na kami lahat. Gusto niyo yan. Wala tayong mamamatay. At naniniwala ko, pag tayo ay namatay, healing pa rin yun. We are healed. Kasi ganito lang tayo eh. Pinaniniwala po, ang pinakamahirap po, na pag tayo ay namatay kung walang Diyos. Kasi kahit namatay tayo, o kahit mabuhay ka 200 years, pero kung wala kang Diyos, malungkot ang buhay. Malungkot ang buhay. Pero kung may Diyos ka, wala na pong lulungkot. Kasi lahat may kagalingan sa Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Amen. Palakpakan po namin ng Diyos. Amen. Healing comes from God. Jesus healed. Kapag pinagalingan tayo ng Panginoon, panghawakan natin yung salita ng Panginoon, mararanasan natin yung kagalingan na nagmumula sa Diyos. Amen! Huwag tayo magpalinlang sa paninilan ng kaaway. Nilang lang tayo ng kaaway, pero hindi niya tayo kayang nakawin sa kamay ng Diyos. Amen po ba tayo doon? Magkakasakit ka. Okay lang yan. Lapit mo sa Panginoon. Minsan kapag ubo-ubo lang, pero alam nyo, minsan pagkasa na lapit tayo sa Panginoon. Kahit anong pong nararamdaman kayo, lapit mo sa Panginoon. Kasi ang Diyos natin, hindi siya Diyos lang ng ubo. Diyos siya ng lahat ng bagay. At kaya niyang pagalingin ng lahat ng klase ng sakit natin. Amen. Amen. Our God is a Jehovah Rapha. Amen. Amen po ba tayo doon? God is able to heal. Amen. 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 Ang Diyos natin ay magkagamot. Dakilang magkagamot. He took up all infirmities and bore our own diseases. Tapat po ang ating Diyos. Amen. Have faith in God, our healer. Number 1, God heals us emotionally. Yung emotion natin na dating pa up and down, ibigay mo sa Panginoon, pinagalingan ng Panginoon dyan. Amen? Yung physical natin, nakala natin wala nang kagalingan sa ating manaramdaman physically. Nakala natin wala nang solusyon. Yung sabi ng doktor sa'yo na wala nang solusyon. Pero ang Panginoon, sabi ng Panginoon, kaya niya kang pagalingin. Pinagalingan na ng Diyos dyan. Amen? You are healed. Amen. Pwede mo sabihin sa iyo kung talaga you are healed. Amen. Number 3, God heals us spiritually. Amen po ba tayo doon? Sabi sa ating text, and He said, if you listen carefully to the voice of the Lord your God, and do what is right in His sight, and listen to His commandment, and keep all statutes, sabi niyan, I will put none of the diseases on you, which I have put on the Egyptians, for I, the Lord, I am your healer. Amen. Our God is Jehovah Rapha. Amen. Amen. Alam niyo, isa po sa nakakalungkot na pangyayari sa buhay natin, na minsan, we choose to live our own decision apart from God. Yan ang dahilan kung bakit tayo spiritual dead. Spiritual dead. Alam niyo, meaning na pang yung ating buhay, excuse me, na malayo sa Panginoon. Kaya nga sabi, trust in the Lord with all your heart and not lean your own understanding. Diba sabi dyan, hindi yung sa ating kakayanan, hindi sa ating kaalaman, hindi dahil sa tayo ay magaling, hindi dahil sa ay magaling. Kaya nga, minsan malayo tayo sa Panginoon because we are spiritual dead. Ito po yung nakakalungkot. Di lang tayo spiritual sickness, kundi death, patay. Alam niyo yung sin, when sin enter in Genesis, di ba sa kay Abraham, di ba yung nangyari nun?
sin entered, the death came. Amen? The sin. Alam niyo, sin and sickness is in relations. Kaya minsan yung nananatili tayo na parang minaranaw na pinakamalungkot po. We are. Yung ikaw ay spiritual death. Pero yung ang Diyos po ay mabuti. Mabuti po ba ang Diyos natin? Amen. Na tapat po ang Diyos na kung gano'n niya tayo kamahal, na kahit po ang ginawa niya, na alam niya tayo ay lahat ay patay. Kasi the wages of sin, for the wages of sin is death. Yung kasalanan, kabayaran ay kamatayan. Alam niyo, yung kamatayan niyan, the only hope that we have is to have life of God. Kamatayan. Sabi niya, as for you, you are dead in your transition. Alam niyo, dahil sa ating mga kasalanan, we are dead, spiritual dead. Hindi lamang, alam niyo, hindi lang patay, hindi spiritually dead. Because of sin. Unless Jesus, sabi nga niya, diba sabi sa John 14:6, unless, sabi niya, si Jesus ay naparito. Amen. Ginawa ni Jesus, naparito ng katawang tao, upang tayong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya there's no way, wala nang ibang daan. Because I am, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Wala nang ibang way upang tayo ay maligtas o makaligtas o maligtas dun sa tinatawag na death o impyerno. Wala nang ibang way kundi si Jesus lang. Amen? Amen. And then, unless Christ is in us, there will be no life in us. We'll always have be dead spiritually. Kung wala si Jesus, ating pinag-uusapan, na manggagamot, na nagpagaling, na nalatigo, dahil sa ating kagalingan. Amen? Kung wala si Jesus, tayong lahat po ay tinatawag ng spiritual death. Because sin is equivalent of death. But the gift, ang regalo ng binigay sa atin ng Diyos ay eternal life. But the gift of God, eternal life in Christ Jesus. Amin mo ba tayo nun? Kaya nga, yung ating, nung simula nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay, tayo ay iniligtas ng Panginoon. Tayo ay pinagaling ng Panginoon. Tayo ay binago ng Panginoon. Tayo ay pinalaya ng Panginoon because of Jesus Christ. Ngayon, yung spiritual sickness mo ay napagaling na ng Panginoon yan. Yung dating patay ka, ngayon ay patay ka na sa kasalanan, buhay ka na kay Jesus. Amen. Yun pa lang, ayun yung kagalingan na nagmumula sa Panginoon. At yun ang ating bigyang importansya. Amen. Kasi ito po yung bagay na eternal. Amen. Lahat tayo mawawala, kapatid. Lahat ng meron ka, mawawala yan. Bahay, kotse, lupa, mawawala yan. Iiwanan mo yan. Kahit anong klase, kahit anong gandang damit mo, madami kang Rolex, madami kang... Lahat yan, mawawala. Pag namatay ka, empty. Who you will be back? Parang lupa ka na ulit. Lupa ka na ulit. But, yung atin, spiritual, kapatid. Minsan, we are focusing about physical eh. Lord, hindi ako magaling physical eh. Lord, yung muscle ko, hindi mo magaling. Pero alam nyo, isa po sa karakter ng Panginoon na magpagaling. Pinagaling niya tayo po. Pinagaling niya tayo ng Panginoon emotionally. Pinagaling tayo ng Panginoon physically. At pinagaling tayo ng Panginoon spiritually. Amen. 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 And He gave us eternal life. Kasi kung wala si Jesus, kapatid, maniwala po sa hindi. Kung wala si Jesus, lahat po tayo impyerno. Walang saysay po
yung ating pagpunta ng church kung wala si Jesus sa buhay natin. Walang saysay po, kahit anong ganda, kahit anong ganda ng biste mo, kung wala si Jesus sa buhay mo, kapatid, you are empty. You are empty. Because of Jesus did on the cross. Dahil sa pagmamahal niya sa atin. Dahil sa, alam niya, nakikita niya tayo na kung hindi ako bababa, lahat ito may impyerno. Ganun niya tayo kamahal. Ganun niya compassion niya sa atin. Compassion for soul, kapatid. Na alam niya na yung ating kasalanan ng gabi at kamatayan. Ano ginawa niya? Siya na mismo na walang kasalanan namatay sa krus ng Kalbaryo. Kinuha niya ang kasalanan ng mundo. Yung kasalanan mo, yung karamdaman mo, yung lahat na nararamdaman mo emotionally, physically, spiritually, kinuha niya. Siya na po. Sabi niya, ako na, mamamatay. Kasi siya lang naman nakarapat-dapat. Para po, tayong lahat ay makaranas ng kagalingan. Amen. 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 You are healed according to your faith. According to your faith, you are healed. At naniniwala po, kapatid, na ang Diyos natin, He is the same God. Yesterday, today, and forever. Kung paano niya pinagaling ang lahat ng klase ng karamdaman before, nung wala pa tayo, kaya tayong pagalingin. Emotionally, physically, especially spiritually. Amen? Amen. 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 God love us so much. Kaya pag yung nararamdaman mo, yung physical man yan, emotional man yan, spiritual man yan, ibigay mo sa Panginoon. Ibato mo sa Panginoon. I-surrender mo sa Panginoon. Ikaw ay down emotionally, takbo ka sa Panginoon. Hindi ko ito ayaw. Tulungan mo ako. Ikaw ay inaatake ka physically, mahina ka physically, takbo ka sa Panginoon. May tatakbuhan tayo eh. Dati tayo sa Panginoon, hindi ko ito ayaw. Alam mo kapatid, kahit anong takas mo sa Panginoon, takbo ka sa Panginoon. Yun. Sigurado kaya na kayong tulungan. Amen? Especially spiritually. Na kailangan natin, mas bigyan natin ng putasya. Spiritually, He is the one and only one Savior. Wala nang iba. Siya lang din po ang magpapagaling sa atin. Kung binagamit yung mga physician, yung mga doctors, yung gamot na tinitake mo, ginagamit lang yung instrumento ng Panginoon yan. Pero ang source of healing, nawalag na, our Jehovah Rapha. Wala nang iba. Siya ang source of healing. Siya ang number one healer. Amen? Amen? Kaya nga sa kantay na yung kantang healer. Kasi alam mo na heal ka na emotionally, physically, spiritually. Pinagaling na ng Panginoon yan. Naipako na yan sa krus ng Kalbaryo. Amen? Amen. And if you listen, balik po tayo sa ating text. If you listen carefully to the voice of the Lord, you, your God, can do what is right inside. And listen His command. Alam nyo, nabasa ko po ito in John. Napakamikalang tulad. Sabi diyan sa John. Sabi ni Jesus, but you do not believe because you are not my sheep. My sheep, yan, listen to my voice. And I know them. And they follow me. Diba sabi po dun sa kanila? Sabi diyan, if you listen carefully. Ang sabi po sa atin, my sheep, listen to my voice. Alam mo kapatid, lahat po tayo tupa ng Diyos. Amen. Lahat tayo kasunod ng Diyos. I know them and they follow me. I give them the eternal life. I give them eternal life. And they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Ito po again. Alam mo yung sabi po ni Jesus, yung sheep ko, nakikinig siya sa akin, sasabihin, you listen to my voice. At kilala ko sila, I know them, and they follow me. If you're truly followers of Christ, you'll listen to God's voice, and you follow Him, and He
He give you eternal life. At ito po maganda. Ito po yung pinaka-conclusion. Kapag nasa Panginoon tayo, kapag nasa kamay po tayo ng Diyos, wala akong pwede umagaw. Amen. Wala pwede umagaw. Amen. Wala po pwede umagaw. Emotional attack, emotional diseases, hindi kaya. Talo yan. Physical, talo yan. Nagtagumpay na ng Diyos. Amen. Spiritual, nagtagumpay na po ang Diyos. At ikaw po'y nasa kamay na ng Diyos. At walang pwedeng umagaw sa iyo. Amen. Amen? Our God is our Jehovah Rapha. Amen? Pwede po tayo natin ito. Pwede po tayo ito. Na kung ano man po, mga kapatid, yung emotional attack sa iyo, kung ano man yung sickness, yung ating pinag-usapan about emotional sickness, physical sickness, especially our spiritual sickness. Kapatid, ano man yung ina-atake sa iyo ng kaaway, yung pinag-nililang ka ng kaaway about that, kapatid, ibigay mo sa Panginoon, isurrender mo sa Panginoon, and God is willing to heal you. And God is super willing siya na ibigay mo yung, ibibigay niya sa iyo yung pasanin niya na magaan. Alam mo mga kapatid, hindi ko po alam na tinapit natin to about habang ko pinag-aralan ko to, and then sabi ko, ano yung gusto mo bigay? And I don't know, even siguro sa mga online na nanonood, kung ano yung mga sickness na nararamdaman, yung sakit na nararamdaman nila, deep inside, o physical, o spiritual. Alam mo kapatid, sabi ng Panginoon, pinagaling ka na ng Diyos. Pinagaling ka na ng Panginoon. Pwede natin malalangin. Panginoon, salamat po. Naniniwala po kami ang aming po mga napag-aralan na nanggaling lamang po sa iyo. Nilalapit po namin, Panginoon, ang lahat po na may nararamdaman po, physically, Lord. Yung mga nakakaramdam na maliti sa kanilang katawan, Panginoon. Physically, attack, O God. Kayo po ang Diyos na manggagamot. You are the great physician. You are the God, the Jehovah Rapha, na nagpapagaling po. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Even ang mga nanonood through online, lahat po na aming kasama sa church na to, na gusto po namin ilapit sa iyo, Lord, yung aming pong physical health, O God. Ito man po ay sakit sa ulo, sakit sa pakiramdam, sa kidney, sa bituka, sa lahat ng sa puso, even blood. Hindi maayos ang circulation ng blood. Lahat, Panginoon God, ng pag-aatake ng kaaway, physically, Panginoon, tinataboy po namin ito sa pangalan ni Jesus na walang karapatan sa mga anak ng Diyos. Walang karapatan na nakawin in the name of Jesus. Kundi ngayon pa lamang, Panginoon, tiniteclare na po namin na ang healing, Panginoon God, ay nanggagaling sa iyo. Nagmula sa iyo, Panginoon God. At nasabi mo sa iyong salita na wala pwedeng umagaw sa kamay mo, Panginoon. Ang aming buhay po, Panginoon. Hayaan mo, Lord, ang aming po kagalingan po na physically ay naniniwala kami by faith. By faith, O God, we are healed. We are healed by faith. We are healed by faith. And we are healed by faith, O God. Naniniwala kami 2,000 years ago, ipinako na yan sa krus ng Kalbaryo. Ang sakit at karamdaman, diseases and sickness, in the mighty name of Jesus na walang karapatan sa mga anak ng Diyos. Yun din, Panginoon God, ang emotional attack, O God, ng paglilang ng kaaway sa aming pong emosyon. Ito po, tinataboy na po namin, Panginoon. Ang puso po namin, O God, ang buhay po namin, ang mind, will, and emotion po namin, Panginoon, ay ibinibigay po namin sa iyo. Especially, O God, ang aming physical, ang aming buhay, ang aming pangangatawan, ay sa iyo lamang po. Hayaan mo, Panginoon God, na gamitin mo po ang aming puso, ang aming buhay sa iyo, upang maipalago pa, Panginoon God, ang iyong mga salita. Papagamit po namin ang aming buhay. Salamat, Panginoon. Salamat po sa kagalingan. Salamat po sa katagumpayan. Salamat po sa blessing upon the blessing na binigay niyo po sa amin. Salamat, Panginoon God, sa katagumpayan, O God, ng iyong mga salita. Sa katagumpayan, Panginoon, ng iyong mga ginawa sa buhay po ng bawat sa po sa amin. Ngayon po, Lord, iselyuhan po namin ang lahat po, Panginoon God, ay pinabalik po namin ito sa pangalan ng Ama ng Anak, as a krus ng Kalbaryo, God, ni si Jesus na nagtagumpay sa lahat ng karamdaman at sakit sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Diyos natin ng buhay. Sa po malakas na palakpak sa Diyos natin ng buhay.